Okay, Claire, ito yung diniscuss ko kahapon dahil wala ka. So, meron tayong line dito. Gawa tayo gamit ang line segment. Line, straight line. Next, para may curve mo siya, pwede kang gumamit ng curvature. Click mo dito, then pwede mong may curve. Ayan. Yung diniscuss ko kahapon. Okay. Then next, pwede kang gumamit dito ng pencil. Ayan. Pencil tool, double click mo. Then, sa fidelity, pwede mong i-smooth. Then, okay. Pwede ka mag-drawing ng curve dyan. Ayan o. Ganun din dito. Pwede ka mag-drawing ng curve. Ayan. The next step, na i-add ko dun sa discussion namin, papalitan mo ng kulay ito, yung stroke. Yellow yung isa. Yung isa is light blue. Gamit si blend tool, select mo tong blend tool. Select mo to, may lalabas na asterisk. Then, click mo dito. Last. Ngayon, para ma-modify mo to, itong blend niya, multiple click. Then, may lalabas dyan na option. Click mo yung preview, sa spacing, click mo yung specified step. Pwede mo ma-modify yan kung ilan po. Update mo lang. Yan. Pwede mo highlight and then dagdagan o bawasan mo. Yan. So, ito pwede mong maging background. So, dito, nagawa ko ng background. Same ng size ng artboard yung shapes na gagawin ko. Ida-dark ko siya ngayon. So, yung outline, ita-transfer ko siya sa fill. So, Shift X. Next, kukulayin ko siya ng dark na blue. Then, magdadagdag ako ng mesh. Ayan. Itong mesh point na ito, gagamit ako ng selection, gamit si direct selection. Click ko yan. Then next, double click ko dito. And then, papalitan ko ng kulay niya. And then, okay. Next, ito ngayon, ilalak ko, Ctrl 2. Ilalagay ko na po ito ngayon yung ginawa ko sa blend tool. Para makita siya, ma-reposition, right-click, arrange, send to front. O ito yung shortcut. Or Ctrl-Shift, close bracket. Ayan. Ito ngayon, pwede mo siyang ma-modify ito. Double-click mo siya. Ito. And then, pwede mong ma-modify yan. Ayan o. Ayan. Ayan. Para hindi makita yung nasa outside, pwede mong ikutin to. Anyways, ito rin, pwede mong ikutin. Pwede mong i-scale. Yan o. Depende yan kung anong gusto mong modification. Yan. Yan o. Ayan. Then, pwede mong palakihin. Yan na siya o. O, diba? Pwede mong magamit pang background. Ngayon, yung sobra, pwede mo siyang i-clip. Gawa ka uli ng another shapes. Yan. Nasa ibabaw yung shape. Then next, sumusunod sa kanya ito. Yung i-click mask mo. Nakuha. So ito, nasa ibabaw. Sumusunod sa kanya ito, sa ilalim. Select mo itong dalawang to. And then right click, make clipping mask. Pupunta na siya ngayon sa ilalim. And hindi lumalampas. So yun, kung gusto mo siyang i-adjust ngayon, double click mo sa kanya. Then pwede mo siyang ma-adjust. Double click. Okay? Yan o. Pwede mong maging background yan. Okay? So, yun. Another thing na naidagdag ko is yung perspective. So, paano siya gamitin? Si perspective ito ngayon, click mo siya. Para magtago ito, Control-Shift-I. Para mailabas mo, Control-Shift-I, lalabas yung perspective.
Ngayon, yung adjustment natin dito, pansin natin, pag tinweak mo to, yung pagkatangkad ng perspective mababawasan. Pag tinweak mo naman ito, yung part na to, yung diamond, kung ilang slice siya, mababawasan yun. Kung ilang chunk. You know? Yan. Pwede mong i-adjust. And ito, pwede mong ma-reposition yung side. Ganun din dito. Then pwede mong i-tweak dito. Pwede mong pang-katangkadin. Pwede mong pa-tweak. Yan. Paano siya gamitin? Example, maglalagay ka ng design mo dito. Like example, shapes. Okay? So dito, ito yung left, grid, right, ito, and then sa bottom. Ayan. So paano natin siya gamitin? Sample, click ko muna dito, and then maglalagay ako ng shape dito. So, pwede kong mag-rectangle. Yan. Matic na yan, pupunta siya agad yan. You know, and then, lalagyan ko ng kulay. Yeah? Next, lalagyan ko rin dito. Click ko to, and then shapes ulit. And then, pwede kong maglagay dito. You know, matic na siyang mag-i-snap. Ngayon, itong part na to, ida-dark ko kasi nga, para magkaroon ng dynamics. Double click. Ito muna. Select ko muna yan, and then double click. At pwede kong lagay dark. Ito na siya ngayon. Ngayon, paano naman pag text? Type mo dito. Yan. Perspective. Ayan. Ito na siya ngayon, perspective. Ayan. Para mailagay mo siya dito, dito na pumapasok ngayon yung perspective selection. Perspective selection, click mo to, and then pwede mo na siyang mailapit dyan. Well, ando ko muna, depende kasi kung saan siya naka-highlight. Kung dito, dito mo siya i-click, then pwede mo na siyang ma-drag dyan. Pwede mo rin siyang ma-scale. Yan o. Para ma-hide natin yung grid, Ctrl-Shift-I. Yun. So, nakakagawa ka na ng perspective. So, yun lang yung naidagdag doon sa session kung wala ka. Pero the rest, na-discuss ko na sa iyo. Okay, thank you.